Wow, ang cute mo naman! San yung nanay mo? Ba't ikaw lang mag-isa dito? Gutom ka ba or nauuhaw ka? Anong klaseng hayop kaya to? Ba't mukhang pusa sa kaibon? Gusto mo ba sumama sa akin? Kawawa ka naman pag iniwang kita mag-isa dito. Tara, dadalhin kita sa bahay. Tara, ate, uuwi na kita sa bahay. Sino kumuha sa anak ko? Ba't nawala dito? Nandito na tayo sa bahay namin. Mamaya ikukuha kita ng makakain. Mukhang nagugutom ka na. Ano kaya pwede ko ipangalan sa'yo? Yun sanang cute at babagay na pangalan sa'yo. Siguro tatawagin na lang kitang Bagwis. Ay, pupunta lang muna ako sa kusina. Maghahanap ako ng pwede ipakain sa'yo, munting Bagwis. Antayin mo lang ako dito. Wow, sakto. May ulam dito. Mukhang masasarapan ito sa pagkain yung alaga kung si Bagwis ang bango ng adobong manok. Ayan, munting Bagwis, magpakabusog ka. Mukhang gustong-gusto mo yung adobong manok eh. Dahan-dahan lang sa pagkain. Pagkatapos mong kumain, ilalagay muna kita dun sa kwarto ko, munting Bagwis, para hindi ka makita nin tatay. Dito ka lang muna ha, munting Bagwis, mukhang paparating na si tatay. Huwag ka magkalat dito sa kwarto. Anak, nakita mo ba yung adobong manok na ulam? Dito ko lang yung sa misa na iwan ko. Opo, tay, kinain ko kanina. Ang bango at ang sarap kasi, tay. Naubos mo lahat yung ganong kadaming ulam, anak. Pasensya ka na, tay. Medyo grabe yung gutom ko kanina. Napadami yung kain ko. Anak, babalik muna ako sa taniman ng mais. Ipagluto mo na lang ako ng ulam ulit siya. Sige, tay. Ihahatid ko na lang sa taniman ng pagkain. Medyo bibilisan ko yung pagluluto at sigurado gutom na yun si tatay. Grabe, ang tuyo-tuyo ng lupa. Ang tirap talaga pag tag-init. Mag-iisang buwan na ata hindi umuulan dito sa amin. Paano kaya kami makaka-harvest nito? Mukhang wala atang mabebenta ngayong anihan. Tay, magpahinga ka muna at kumain ng tanghalian. Ito na yung inihanda kong pagkain. Parang ang sarap ng dinala mong pagkain, anak ah. Ihahanda ko tong pagkain dun sa may kubo, tay. Sige anak, at susunod ako doon. Maglilinis lang ako sa aking mga kamay. Kumain ka ng marami, tay. Matamis yung mangga, tikman mo. Sige anak, ikaw rin. Kumain ka dyan ng marami. Pagsaluhan natin tong pagkain. Nandito ka pala, Elena. Wala pa rin kupas yung ganda mo. Singganda pa rin ang bulaklak na rosas. Ba't po kayo naparito doon, Pakundo? Ano po bang sadya mo sa amin? Gusto ko lang makausap yung tatay mo tungkol sa utang niya sa akin. Huwag ka na mag-alala, anak. Mag-uusap lang kami ni Don Pakundo. Ikaw muna bahala dito sa pagkain natin. Nestor, mukhang tagilid yung ani mo ngayon ha. Paano mo ako nito mababayaran sa utang mo? Gagawang ko yan ng paraan, Don Pakundo. Ba't di mo lang kasi ibenta sa akin yung lupain mo? Hindi ko magagawa yun, Don Pakundo. Pamana na to ng mga magulang ko. Kung gusto mo, ipakasal mo na lang si Elena sa akin. Hindi ko pwede pilitin yung anak ko magpakasal sa'yo, Don Pakundo. Kung hindi ka makakabayad sa akin kasama ang interest sa susunod na buwan, kukunin ko ng sapilitan yung bahay at lupa mo. Gagawang ko po ng paraan, Don Pakundo. Tay, ano po bang sadya ni Don Pakundo sa'yo? Naniningil na siya sa utang at interes, anak. Ang problema, gipit tayo sa pera at ani ng pananim ngayon. Magkano po ba ang naging utang mo kay Don Pakundo, tay? Medyo malaki-laki, anak. Tapos ang laki-laki pa ng interest bawat buwan. Tara, tay, umuwi na muna tayo sa bahay para makapagpahinga ka na. Okay, anak. Medyo pagod na rin katawan ko, kakabugkal ng lupa. Anong ginawa mo sa kwarto ko, Bagwis? Ba't ang gulo-gulo at ang dumi-dumi? Sabi ko sa'yo kanina, huwag magkalat sa kwarto, hahays! Pag hindi ka nagtino, Bagwis, ilalagay kita sa labas at hindi ka na pwede pumasok sa kwarto. Paano ko kaya mababayaran si Don Pakundo? Saan kaya ako kukuha ng pera pang bayad? Sumabay pa tong hindi magandang ani sa pananim. Parang wala na talaga akong ibang magagawa kundi ibenta na lang tong lupa para mabayaran ko lang ang utang namin. Mukhang malungkot si tatay. Masyado niyang iniisip yung utang niya kay Don Pakundo. Ano kaya matutulong ko kay tatay? Puntahan natin yung pananim ni tatay na mais, Bagwis. Tingnan natin kung okay lang. Kahit yung lang ang maitulong natin kay tatay.
Mukhang hindi talaga maganda ang ani ni tatay ng mais ngayong taon. Kaya nalulubog na talaga si tatay sa utang. Kawawa naman si tatay, masyadong nang stress kakaisip para pambayad. Wala naman akong magawa o maitulong sa kanya. Bakit biglang tumubo yung mga mais? Paano mo yun nagawa, Bagwis? May kapangyarihan ka pala? Matutuwa talaga si tatay nito bukas pag nakita niya yung mga mais niyang pananim. Gumanda yung tubo. Mukhang maganda ang gising mo ngayon, anak ka. Ang aga mo naghanda ng pagkain. Kain ka na, tay. Pinagtimpla na rin po kita ng kape. Salamat anak sa paghahanda ng pagkain. Mamaya pupunta na ulit ako sa taniman natin. No? Sige, tay. Sana maging okay at maganda na ang tubo ng ating pananim. Grabe, bakit biglang naging maganda yung tubo ng mga mais? At ang lupa lumambot at hindi matigas? Kahapon lang ang tigas ng lupa at ang pangit ng tubo ng mga mais. Salamat, Panginoon, sa magandang biyaya na iyong ibinigay. Tay, magbuko juice ka muna, pampawala ng uhaw. Salamat anak. Nakakagulat anak, biglang gumanda yung tubo ng mga mais. Salamat naman kung ganun, tay, para hindi ka na pumamoblema, tay. Oo nga anak, salamat talaga. Mamaya magpapaharvest na ako para makabenta na. Ang ganda-ganda ng tubo ng mga mais. Mukhang makakabenta kami nito ng malaki-laki. Saan galing yung mga mais? Ba't ang dami yung harvest ngayon? Galing po to sa taniman ni Boss Nestor. Ang dami pa po doon na hindi namin na ha-harvest at nakakarga. Paano naka-harvest ng maraming mais tong si Nestor eh? Kahapon lang ang pangit ng tubo ng mga mais niya. Salamat talaga ng marami, Bagwis, nang dahil sa'yo, nagkaraon ng magandang ani si tatay ng mga mais. Makakabayad na kami kay Don Pakundo. Hindi ko talaga lubos isipin na may taglay ka palang kapangyarihan. Malaki talaga ang naitulong mo sa amin. Ipaharang mo yung sasakyan ng mga mais sa ating mga bayarang pulis at yung mga pananim ni Nestor na mais, sunugin nyo ngayong gabi. Masusunod, boss. Akala mo, Nestor, makakawala ka sa akin? Ako pa rin ang aangkin sa lupaing ito at wala kang magagawa. Sir, ano po ba violation namin? Bakit niyo po kami hinarang? Overloading kayo at yun ay labag sa batas trapiko. Sige, tsumpeskahin lahat ng karga nila at dadalhin natin sa station. Ikaw, driver, akin na yung lisensya at rehistro ng sasakyan mo. Sir, maawa naman po kayo sa amin. Magdi-deliver lang po kami ng mga mais sa merkado. Huwag matigas ang ulo. Baka makasuhan pa kita at dagdagan yung violation mo. Don Pakundo, okay na po. Naharang na po namin at kinumpeska na po namin yung mga kargang mais. Sige. Daanan po namin mamaya dyan ng pera. Mukhang masaya ka ngayon, tay, ah. Maganda ba yung ani ng mga mais? Oo anak, at ayun, pinadeliver ko na sa merkado at para maibenta agad. Salamat naman at ganun, tay. Makakabayad na rin tayo kay Don Pakundo anak. At mapapanatag na rin ang loob ko. Tay, ba't malungkot na naman yung mukha nyo? Gumagabi na anak at hindi pa rin bumabalik yung mga nag-deliver ng mga mais galing merkado. Baka naaberya lang yung sasakyan, tay. Nag-aalala lang ako anak. Baka napano na sila sa daan at bakit kay tagal nila nakabalik? Tay, magpahinga ka na lang sa kwarto mo at ako na mag-aantay sa kanila dito. Sige anak, maraming salamat. At napagod rin ako kanina kaka-harvest. Sayang naman tong mga rosas namin, parang nalalanta na ata. Bagwis, ano ba ginagawa mo dito sa labas? Ang kulit-kulit mo talaga, maliit na bagwis. Wow, nabuhay bigla yung mga pulang rosas at ang ganda-ganda ng tubo. Ang galing talaga ng kapangyarihan mo, Bagwis. Kailangan ko ikalat tong gasolina sa buong maisan. Boss, nagawa ko na po yung pinag-uutos nyo. Sinunog ko na po ang taniman ng mais ni Nestor. Magaling, magaling. Maaasahan ka talaga. Ano ka ngayon, Nestor? Wala ka nang mahaharvest na mais bukas? Gawin mong malinis ang trabaho mo dyan at huwag ka mag-iwan na kahit anumang bakas o ebidensya. Opo, boss, masusunod. Ako na po bahala dito. Mukhang masyado nang gumagabi at wala pa rin yung nag-deliver ng mga mais.
Siguro ipagpapabukas ko na lang siguro ang pag-aantay. Tay, pupunta po ba kayo ngayon sa taniman ng mais? Sasama po ako. Oo anak, maya-maya pagkatapos natin kumain, puntahan na natin yung taniman. Anak, yung mga nag-deliver ng mais, pagkatapos natin kumain, puntahan na natin yung taniman. Anak, yung mga nag-deliver ng mais.